At yun na nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin at panoorin na ito pong pahayag ni Atty. Topacio, kaugnay nga po dyan sa tinabagay mukhang magkakaroon na po talaga ng gera. Ha? Laban sa China at Amerika na kung saan tayo ay mukhang ipapain ng Amerika dyan sa mga yan. Alam mo mga sakit doon mga kabayan, tinabagay yung namin minuno sa atin, para ma-excited pa. Diyan sa gerang yan, kaya, Diyos ko, anong sabi po ni Atty. Topacio, ito po, panoorin po ninyo, mga kabayan, para sana matauhan, yung mga namiminuno po sa atin, matauhan, at hindi maituloy yung gerang yan. O, ito po, mga kabayan, sa Timor-Leste. Very cringy yun, ginawa ni Remulla. Number 2, yung ating pagkikipag-treaty ng defense, hindi lamang sa Amerika. Opo. Yan, di ba, nandito si Hesget, yung headset ba yun? Headset, di ba sa ano yun? Anyway, Sige lang, ito. nandito, di ba, pumunta, Opo. hinarap ni Pangulong Marcos, kanyang nire-reiterate yung ironclad commitment daw ng Amerika sa atin. Oh. Yung ironclad commitment na yan, baka tuwan-tuwa tayo, baka akala natin pag binaril tayo o na pinaputukan tayo ng China sa South China Sea, papasok ang 7th Fleet dito, tutulungan tayo. Hindi po ganoon. Unang-una, yung Mutual Defense Treaty po natin sa Amerika ay covers only yung mainland natin, yung teritoryo natin. Pag may naglanding na Chinese sa Palawan, o sa Batanes, Okay. o kung saan, yun, papasok yung treaty na yon. Dedepensahan tayo ng Amerika. Okay. Pero hindi po automatic yon. Ang for the US, yung Pangulo ng Amerika as Commander-in-Chief has the power na sabihin sa mga troops niya, pumunta kayo roon. At tulungan nyo yun. Pero for the US to declare war on China or to make heavy deployment, yung maraming darating na mga sundalo rito. Opo. Kasi that will involve the lives of Americans. Yes. Isipin mo baka akala na video game ito. Yung computer game na yung simulation ng mga World War. Na basta nagpadala ka ng troops from the US to the Philippines, okay na yon. Bago ka makapagpadala ng troops on the ground, mabigat pong congressional authorization yan. Dadaan po yan sa Kongreso ng United States, meaning the House of Representatives and the Senate. Pagdedebatihan pa yan bago yung treaty ay may mag-kick in full-fledged. Siguro ang mangyayari dyan sa Mutual Defense Treaty, katulad ng sinasabi ng Amerika, nagpadala dito ng Typhoon missiles. Opo. Ano yung Typhoon? Intermediate range ballistic missiles. Okay? Yun ang ipinadala rito. Pero para sabihin mo na mag-e-engage ang carriers ng Amerika para makipagbakbakan yung eroplano niya sa China, magbarilan sila, dadaan po yan sa Kongreso ng Amerika. Mahabang proseso. All that Marcos Jr. has to do is listen to the speech of his father. Noong siya ay tinanggap sa Amerika noong panahon ni Ronald Reagan, di ba? Kinutya niya doon sa meron siyang meet the press doon. Yung question and answer ni Marcos Sr. sa American press. Tinanong siya tungkol sa Mutual Defense Treaty, sabi niya, pagtatalunan pa naman yan pagtatalunan pa yan. Yan treaty na yan, hindi automatic yan. Pagtatalunan pa yan, bago sabi pa niya, nagtawanan yung mga tao, in the meantime that you are debating, we are dying there. Habang nagdidebate kayo, binabakbakan na yung mga Pilipino. Ang makakalaban mo, China.
Magpapadala siguro yan mga missile. Magpapadala yan. Aeroplano nga mahirap magpadala. Bakit? Kasi hindi naman basta nagpadala ng aeroplano, pinalipad mo. Hindi naman video game to eh. Para ka makapagpalipad ng mga modern na aircraft ng Amerika, kailangan mo ng matinding training. Yeah. Hindi porket nakakapagpalipad ka nung mga galing sa South Korea na aeroplano, yung K-Fir, ay makakapagpalipad ka ng mga F-Series ng Amerika. Iba yun. Tinetrain yun. Yung weapon system nung komplikado yun. Huwag mong sabihin ang Amerika magpapadala rito ng piloto para paliparin yung modern aircraft nila na baka tamaan ng missile ng China dahil lamang nagtalo tayo dun sa mga bato-bato doon sa South China Sea. Hindi nagagawin yun. Magkano isang eroplano? Magkano at gaano katagal mag-training ng isang piloto? Magkano aircraft carrier isasabak mo rito? Natira ng hypersonic missile yan? Hindi po wimp, hindi push over ang China. Alam nyo ba kung gaano karami ang missile ng China? Yung mga modern missile nila, 2,200. Ibibigay mo sa amin 20-30 missile. Parang sinabi mo doon, may kapitbahay ako, kagalit mo. Ikaw ay taga Makati, ako taga Paranaque. Kagalit mo yung kalaban, yung kapitbahay ko, sasabihin sa'yo, "Oy, labanan mo yung kapitbahay ko bigyan kita ng 38 caliber." Yung kalaban mo ron, naka-mortar, naka-barret, naka 50 caliber, Opo. isasabak mo ko ron. Kaya nga, minawarningan tayo ng iba, ng ASEAN, unang-una sabi nila, nakikipag-treaty kayo sa US, may treaty na sa US, sa Japan, sa Australia. Nasisira yung balance dito para awayin ng China. Di ba ang policy ng ASEAN? Relation, Diplomasya. Correct. Wala namang miyembro ng ASEAN na may mga treaty sa mga yan eh. May mga bansa sa ASEAN na may claim din laban sa China. Ang Vietnam, ang Brunei, ang Malaysia, merong mga claim yan. Kinakalaban niya ng China doon sa 9-dash line nila, katulad natin. Opo. Hindi nila kinikilala yung claim, pero hindi sila masyadong nabubuli ng China kasi nga, tayo, pinoprovoke natin eh. Para nag-aaway dalawa, tatawag ka ng barkada mo, di ba? Na mas malaki. Di magagalit ito, tatawag, i-escalate niyan. Yun ang ginagawa ng Pilipinas kasi. Parang may tao dito sa Pilipinas na hindi marunong makipag-usap ng diplomasya. Kaya binubuhuli kasi tayo. Bago sasabihin nila, si Duterte ganito, ganon. Diplomasya po kasi, kung hindi mo tayong talunin, diplomasya mo, kaya mo talunin ng China. Ayun. Di ba sabi ni Duterte, anong gusto nyo, gera? Anong padadala ko? Mga pulis ko, mga sundalo ko, mamamatay lahat yun doon. Correct. At totoo naman eh. Correct. Ano bang laban ng puwersa mo sa puwersa ng China? Amerika nga takot sa China eh. Totoo. Grabe naman yan. Pinakamaraming missile sa buong mundo ang China. Opo. Hypersonic pa. Mahihirapang i-intercept. Magiging 3 ng aircraft carrier ng China. May sariling rocket force ang China na elevated, di ba? Navy, Army, Air Force. May iba sila na katumbas na ng ganong department, the People's Liberation Army Rocket Force. Ganong kaimportante, ganong karaming missile ang China na may sarili silang branch ng armed forces na puro rocket lang. At hindi tayo ganun ka-high-tech. Bago ibibigay mo sa amin, Typhoon, hindi naman missile shield ng Typhoon, offensive weapon ng Typhoon. Hindi mo kami bibigyan ng Patriot na shield, yung pang-intercept. Hindi man makaka-intercept ng Typhoon eh. Yung binili natin sa India, yun. Hindi, pero ano yun eh. Anti-ship missile din yun para hindi makalapit yung mga barko ng China sa atin. Ilan lang yun? Ilan ba barko ng China? China has the biggest navy in the world. Hindi ko sinasabing matakot tayo sa China o humiga na lang tayo, magpa-rape tayo sa China, so to speak. Pero hindi pwedeng tatapatan mo yung China, makikipag-usap ka sa US, sa Australia. Pinasukan mo ng banyaga yung something that is purely Asian ang usapin. Kumbaga, usapin to ng pamilya natin, pinasukan mo ng ibang tao, nakialam.
O, magagalit talaga ang China. That's Kaya true. tayo lang ang binubuli, di ba? That's true. Nag-naval exercise, Japan, US, Pilipinas. Di ba sinashadow tayo ng China? Pinoprovoke mo eh. Kung baga sa kwan, nandun ka sa labas ng bahay niyan, may nakasuksok ang barel, gumigiri-giri ka roon. Pero Ano noon gusto di mong naman- gawin mo? Anong gusto mong gawin ng tao? Hindi naman tayo ginaganyan noon Hindi nga, kasi nga, nakikipag-usap tayo. Ayun. Mm. Eh, nakulang Kasi sa atin. nga, tayo naman, ang problema, tinutulak naman tayo ng Amerika. Yan titingnan natin kung paano tinulak tayo ng Amerika sa susunod na mga... Ito, yung susunod natin, makatapos ng Jim Paredes natin. Anyway, sa notang yung mga kasama ay magbe-break po muna ang Yes Yoto Pasyo. Makatapos mga commercial information sa palalahanap po ay just in news breaking news flash report at this moment at kung